Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. At mula sa residence ng Marquis of Zenbei, ay dumiretso na si Prefect Zhang sa ibang lugar upang i-meet ang representative ng Yin Yuan Bank na si Xu Tinggayo. Mr. Xu sambit naman ni Prefect Zhang at nagtanong kung bakit daw ba bigla na lang nagbago ang isip nito, at sinalungat ang old aristocracy ng Yu State considering na ilang taon na itong nakikipagkalakaran sa mga yon. Sumagot naman si Mr. Xu na magde-decide daw ang emperor kung saang fiefdom mapupunta ang Jinshan Island sa pamamagitan ng tatlong magkakaibang competition which is literature, martial arts, at one-on-one combat. At, hindi niya raw nakikitaan ng tsansang manalo ang Jin family. Once na matalo na raw ang Jin family sa Jinshan Island battle, ay magki-claim na ng repayment ang Yin Yuan Bank kay Jinzhou, ang Count of Xuanwo, at isisiz nila ang Wangya Island. Ang mga old aristocracy daw ay isa na lang mga disappointment. Gusto raw ng mga ito na maging ligtas ang mga sarili nila, ngunit nakalimutan daw ng mga ito na masasadlak sila sa trouble kapag bumagsak ang kanilang mga allies. Hindi na raw magpapatuloy na sumugal ang Yin Yuan Bank sa mga yon, ni hindi nga raw kayang magkaisa ng mga yon, ayaw daw ng Yin Yuan Bank na mag-suffer ng malaking loss. Nang biglang dumating si Zhang Jin at nag-report na mayroon dong bad news. Sige sabihin mo sambit naman ni Prefect Zhang. Sinabi naman ni Zhang Jin na mayroon dong sumunog sa workshop ni Xu Guangyun, naglaho na raw ang kanilang emergency fund. Napasabi naman si Mr. Xu sa kanyang isip na kaya lang daw pinili na makipag-unite ni Mr. Zhang Chong sa Xu family sa pamamagitan ng marriage, ay dahil sa ang Xu family ay mayaman. Kaya sinabi niya na Mr. Zhang Chong, mayroon daw siyang kapatid na 18 taong gulang na, perhaps, ngunit tumayo lang si Prefect Zhang, nag-excuse, at nagsabing kailangan niya na rong umalis. Maya-maya pa ay sinabi ni Zhang Jin sa kanyang ama na si Mr. Xu daw ay magpo-propose sana, ngunit agad na dumugtong si Prefect Zhang na alam niya raw. Ngunit, mas maigi raw na wag silang kumuha ng pera sa taong yon. Sinabi naman ni Zhang Jin na ngunit na sa critical moment na raw sila sa pagwasak sa Jin family, at kailangan din daw nito ng pera kung gusto nitong maging governor ng Yangzhou. Hindi raw gagana ang plano nito kung hindi makakapag-provide ng pera ang Xu family. Bigla namang huminto si Prefect Zhang, tumingin kay Zhang Jin, at nagtanong kung gusto raw ba nito si Xu Chenchen. Nagulat naman si Zhang Jin nang marinig ito, yumoko, at sumagot ng oo. Sinabi naman ni Prefect Zhang na may masasabi raw ang mga tao kung i-break off nito ang kanyang engagement kay Xu Chenchen. Si Xu Chenchen daw ay isang great woman sa kabila ng humble background nito, at ito rin daw ay magiging mabuting asawa para kay Zhang Jin. Kaya bibigyan daw nila ng isa pang chance ang Xu family. Mao-overcome daw ng Xu family ang difficulty na ito hanggat manatili lang sila sa kanilang business. At tungkol naman sa funds na kailangan niya, maaari daw nilang pakiusapan ang Xu family na mag-loan uli sa Yin Yuan Bank. Yes father sambit naman ni Zhang Jin at napasabi naman si Prefect Zhong sa kanyang isip na ganun pa man, kung hindi raw makakasurvive ang Xu family sa crisis na ito, ang mga ito ay wala na rong silbi sa kanila. Umaasa daw siya na hindi darating ang araw na yon, maaari daw siyang maging ruthless, ngunit hindi niya raw gustong wasakin ang Xu family. Lumingon siya kay Zhang Jin at nagsabing by the way, sino raw ba ang mas magaling sa kanila ni Mulan pagdating sa martial arts? Sumagot naman si Zhang Jin na nagkaroon na raw sila ng laban noon ni Tian Heng, at natalo niya raw ito sa isang atake lang. Kaya sa tingin niya raw magkasing galing lang sila ni Mulan. Sinabi naman ni Prefect Zhang na kung ganun, gawin daw nito ang kanyang best na manalo kay Tang Yan, titingnan daw nila kung talaga bang ang martial arts maniac na yon ay kasing powerful ng sinasabi ng mga tao at sumang-ayon naman dito si Zhang Jin. Ang lahat ay naghihintay na madurog ang Jin family, kabilang na dito ang Marquis of Zenbei, Marquis of Zhenyuan, Count of Jinhai, at Yin Yuan Bank. Ipinadala ng Count of Jingan si Lin Zhou upang mag-lead ng attack laban sa Jin family, habang si Zhang Chong naman ng New Government faction ay nag-i-impose din ng great threat laban sa Jin family. Ganun pa man, sa critical moment na ito, ay nagpipinta lang si Xin Lang.
At dito ay sinabi niya kay Mulan na maaari daw ba nitong iangat ng kaunti ang kanyang puwet, mayroon daw itong magandang puwet, dapat ipakita niya raw ito. Bakit daw ba Jin Mulan ang pinangalan ng kanyang mga magulang sa kanya, hindi raw ito bagay sa kanya, darling, ano raw ba kaya kung Bubble Butt na lang ang ipangalan niya rito? Lumalabas na nagselos pala si Mulan nung makita niya ang portrait ni Xiang Bing na ipininta ni Xin Lang, kaya gusto niya ring magkaroon ng sarili niyang portrait. Ano kaya kung ganito na lang darling sambit ni Mulan na siya namang nagpausok sa ilong ni Xin Lang, good napakaganda raw ng katawan nito, Mulan, ni halos hindi niya na raw mahawakan ng maayos ang kanyang lapis. Nang biglang dumating si Jin Zong at nag-report kay Mulan na nandito raw ang anak ni Marquis Sunan na si Su Janting, gusto raw ng count na i-receive ito ni Mulan. Anak ni Marquis Sunan, si Janting, naiinis na sambit naman ni Xin Lang sa kanyang isip. Note, si Su Janting ay hindi lamang pinsan ni Mulan, supposedly, ito rin sana ang magiging husband ni Mulan. However, winasak ng dalawang families ang kanilang engagement, at naging hostile na sila sa isa't isa mula nun. Kaya agad na umakyat sa hagdanan si Xin Lang, napasabi sa kanyang isip na ang tao raw na yun ay ang kanyang former love rival, at agad na isinulat sa wall ang pangalan ni Su Janting. Kung may natutunan man daw siya mula sa mga fiction na nabasa niya noon, iyon daw ay ang lahat ng mga pinsang lalaki ng female lead ay mga evil. At maya-maya pa ay lumipat na ang eksena sa reception hall ng Jin family. Napatingin naman si Su Janting kay Mulan, at napasabi sa kanyang isip na si Mulan daw ay isang napaka-unique na babae. Tingnan mo naman daw ito, sayang lang daw at, malamang ang lalaki raw na ito na kasama niya ay si Xin Lang. Sambit naman ni Xin Lang sa kanyang isip, malamang ang tao raw na ito ay si Su Janting. Ito rin daw ay gwapo, halos kasing gwapo niya na raw ito, ngunit alam niya raw na ito ay isang bad guy. At, umupo na sila. Mapapansin naman ang inis sa mukha ng Countess, at sinabi niya kay Su Janting na pakiusap ipaabot daw nito ang kanyang congratulations sa ama nito sa pagkapasok nito sa Central Circle ng Imperial Court. Narinig niya raw na tumungo ito sa capital city sa kalagitnaan ng gabi, mukhang anxious daw ang taong yun na makuha ang posisyon na yun. At bakit daw ba nito ginawa ang bagay na ito? Gusto daw bang ipakita ng taong yun sa ibang families na maaari lang nilang bulihin ang Jin family? Ang sambit naman ni Su Janting, matagal na panahon na raw itong hindi nakikita ng kanyang grandma, namimiss na raw sila nito. Iyon daw ang dahilan kung bakit siya pumunta rito, gusto daw ng kanyang grandma na i-invite ito at simulan na manatili muna saglit sa kanila. Bukod pa doon, gusto rin dong makita ng kanyang grandma ang husband ni Mulan, marami na raw itong naririnig patungkol sa brilliance ng husband ni Mulan. Ngunit sumigaw lang si Countess Su Peipei na hinding-hindi raw siya magtatago sa residence ni Marquis Sunan, at kung kinakailangan, mamamatay daw siya kasama ng Jin family. Siya raw ay parte na ng Jin family ngayon, patay man o buhay. Hindi na raw siya daughter ng Su family mula nung ginawa nila ang bagay na yon. At makikita namang na-touch si Count Jinzhou sa kanyang narinig. Sambit naman ni Su Janting, wala raw siya nung binroke off ng kanyang family ang engagement. Ngunit sumagot lang si Countess Su Peipei na wag na raw nitong i-flatter ang kanyang sarili, ang Jin family daw ang unang nag-broke off sa engagement. Alright sagot naman ni Su Janting at nagsabing may isang bagay pa raw siyang hihilingin. Narinig niya raw na si Mulan ay napaka-skilled pagdating sa martial arts at swordsmanship, kaya nagtataka raw siya kung maaari niya raw ba itong makasparring at matuto ng kaunti mula kay Mulan. Napalingon naman si Mulan kay Xin Lang upang humingi ng advice, at napasabi naman si Xin Lang sa kanyang isip na mukhang ito raw pala ang tunay na purpose ng pagbisita nito rito. Ngunit ang hindi lang daw siya sigurado, ay kung sinong family ang nag-utos sa taong ito na i-test si Mulan. Kaya lumingon siya kay Mulan, tumango, at nagsabing sige pumayag daw si Mulan. Okay sambit naman ni Mulan at nagsabing doon daw sila sa labas. At maya-maya pa ay nagpang-abot na ang mga espada ng dalawa, nagpalitan ng atake, inactivate naman ni Xin Lang ang kanyang eye prowess. Mukhang nag-improve daw ng husto ang martial arts ni Mulan ngayon.
higit na mas malakas na raw ito ngayon kumpara nung makalaban nito si Tianheng. Noon, ginamit lang daw ni Mulan ang 50% ng kanyang energy upang patayin ang 4 na assassins at 70% naman upang patayin si Tianheng, ngunit ngayon, sinusubukan daw nitong talunin si Su Jianting gamit ang 120% ng kanyang energy. Si Su Jianting daw ay napaka-powerful, wala rong match si Mulan sa taong ito. At, nag-disengage na ang dalawa. That was good, Mulan, sambit ni Su Jianting, at hindi naman kumibo si Mulan. Mulan, dagdag pa ni Su Jianting, nakalaban niya na raw si Tang Yan noon at sinubukang i-fend off ang shooting star technique nito ng 10 beses, ngunit nabigo daw siya. At sinabi niya sa Countess na aalis na raw siya. Napasabi naman si Countess Su Peipei na ito raw ay magaling pagdating sa fighting skills, ano naman, napaka-arrogant daw ng batang yon. Sagot naman ng Count at pumasok na sila. Darling, dumudugo ang kamay mo, sambit naman ni Xinlang, masakit daw ba ito? Yamakap naman si Mulan kay Xinlang at nagtanong kung paano niya raw tatalunan ang martial arts maniac na si Tang Yan kung hindi man lang siya manalo kay Su Jianting. Kapag natalo daw siya kay Tang Yan, kailangan daw nilang tiyakin na mananalo sa 2 pang competition, dahil kung hindi, tuluyan na rong mawawala sa kanila ang Jinshan Island. Gay na garantiya ko na matatalo mo si Tang Yan, babe, sambit naman ni Xinlang, mapapasa kanila daw ang Jinshan Island. Gagawin niya raw itong pinakamalakas na martial artist sa buong mundo, dahil ito raw ang pipigil sa sino mang magtangkang manggulo sa kanya sa hinaharap. Talaga, sambit naman ni Mulan, bakit, hindi ka ba naniniwala sa akin? Sagot naman ni Xinlang. Sumagot naman si Mulan na naniniwala daw siya kay Xinlang, sa tingin niya raw kayang gawing posible ni Xinlang ang lahat ng bagay. Well, darling, sambit naman ni Xinlang, maaari na raw ba nitong buksan ang bintana kapag ka maliligo ito sa gabi, pinapangako niya raw na hindi siya mamboboso. Na siya namang naging dahilan upang agad na lumayo si Mulan kay Xinlang. Hindi raw siya makapaniwala na napakarumi na naman ng nasa isip ni Xinlang, alam na alam daw nito kung papaano sirain ang moment. Ang sigalot sa pagitan ng Tang family at Jin family ay nagsimula 180 years ago pa. 180 years ago, mayroong isang lalaki na mula sa Jin family na nagngangalang Jinzhou, kapangalan ng kasalukuyang Count. Ito ay muling nabuhay mula sa tiyak na kamatayan, at naging top-class martial artist sa loob lang ng 5 taon. Niled nito ang army, at tinalo ang Wu State at Chu State ng ilang beses na siyang naging dahilan upang mabansagan itong The Invincible General. At sa edad na 39, ito ay naging Grand Guard ng Crown Prince. Bilang general, ay nagawa ring ma-expand ni Jinzhou ang territory ng Jin family ng halos 5,000 square kilometers. On the contrary, ang Marquis of Jinhai ng Tang family, ay natalo sa digmaan sa loob ng ilang beses. At bilang resulta, binawasan ng Emperor ang fiefdom areas ng Marquis of Jinhai at dinimote ito bilang Count. At magmula nun, ang Jin family at Tang family ay naging magkalaban na. Ang Jinshan Island ay dating nabibilang sa Tang family. Ganun pa man, ito ay kinamkam ng isang powerful na pirate group. Kaya si Jinzhou, ang Count of Xuanwu nung panahon na yon, ay nagled ng army upang palayasin ang mga pirata sa Jinshan Island. Kinuha rin nito ang ilang island na nasa coastal area at tinapos ang chaos. At bilang resulta, ay iginawad ng Emperor ang Jinshan Island sa Jin family bilang reward kay Count Jinzhou. Ngunit nang lumaon, ang Jin family ay humina, habang ang Tang family naman ay naging malakas. At ang dalawang family na ito ay naglaban ng naglaban upang makuha ang kontrol sa Jinshan Island. At sa panahong ito, ang Tang family ay malakas pa rin. Sa henerasyon na ito, si Tang Yon, ang panganay na anak ng Count of Jinhai, ay naging 3rd place sa ginanap na imperial examination. Ang nakababatang kapatid naman nito na si Tang Yan, ay ang naging youngest martial artist sa buong Tiannan province. At bukod pa doon, ang family na ito ay parehong literature at martial arts genius, therefore, halos sigurado na ang Tang clan ang mananalo sa Battle of Jinshan Island. Samantala,
Sa residence ng Marquis of Jingan, ay maririnig ang pagmumura ni Marquis Jiaoshang dahil sa agarang pagpunta ni Marquis Sunan sa capital nung ipinapunta ito ng Emperor. Mukhang parami na raw ang umiimbot sa Jin family ngayon. Yunhua sigaw niya at nag-utos na pumunta raw ito sa tangklan at sabihan si Zhang Chong na gusto nilang makuha ang kalahati ng salt field ng Wangya Island. Wala raw siyang paki kung sino pa man ang dadalhin ng taong yun sa pangkat nila pagkatapos nito, basta yun lang daw ang gusto niya, ang kalahati ng salt field. Dahil kung hindi, magkakaproblema daw ang taong yun sa pangarap niya na maging governor ng Yangzhou. Yes my lord, sambit naman ni Wu Yuanhua. Ang taong ito pala ay ang anak na panganay ni Marquis Jiaoshang. Nang biglang dumating ang isa pa, ang pangatlong anak ni Marquis Jiaoshang na si Wu Yuansayong, at nag-report na narinig niya raw na may sakit si Lin Zhou. At sinabi daw ng doktor na tiyak na mamamatay ito sa rabies at ano sigaw naman ni Marquis Jiaoshang, at dumugtong naman si Wu Yuansayong na bigla rong nagalit si Lin Zhou at nangagat ng ilang mga tao, at maging siya ay kinagat din daw nito. Hindi niya raw alam kung kailan pa na-infect ni Lin Zhou yung iba, ngunit ang ibang mga kababaihan daw sa kanilang family ay nagkaroon na rin ng rabies na siya namang ikinagulantang ni Marquis Jiaoshang. At, lumipat ang eksena sa residence ng Tang family. At dito ay sinabi ni Tang Lun, ang Count of Jinhai, sinabi niya sa kanyang anak na lalabanan daw nito si Zhang Jin ngayon. Ang taong iyon daw ay isa ring young martial arts master ng Tiannan province. At, mataas din daw ang rank na nakuha nito sa Imperial Examination 6 na taon na ang nakararaan. Sumang-ayon naman dito si Tang Yan, ang tinaguriang martial arts maniac. Kailangan mong gawin ang best mo, sambit naman ni Count Tang Lun. Yes father, sagot naman ni Tang Yan habang nakatingin sa baba. Hay, sambit naman ni Count Tang Lun sa kanyang isip, siya raw ang ama nito ngunit ni hindi man lang daw siya tinitingnan nito sa mata kapag sumasagot. Mapapansin na nakatingin pala ito sa isang langgam na nagbubuhat ng maliit na bato. Ang langgam daw na ito ay mas malakas pa sa kanya. Ang ordinaryong langgam daw ay kayang magbuhat ng mga bagay na mas mabigat pa ng 50 beses kumpara sa kanilang timbang. Ngunit ang bato raw na nasa likod ng langgam na ito ay tiyak na mas mabigat ng 100 beses kumpara sa timbang nito. Tumayo siya. Mag-i-improve pa raw ng husto ang kanyang martial arts kung matututo siya mula sa langgam na yon. Hey, saan ka pupunta Tang Yan? Hindi pa ako tapos magsalita, sambit naman ni Count Tang Lun. Sige magkita na lang daw sila mamaya sa arena. At makalipas ang 1 oras, ay makikitang nasa arena na si Zhang Jin at Tang Yan. Please, sambit naman ni Zhang Jin, ngunit tila walang paki si Tang Yan at nakatingin na naman sa kung saan. At napatitig naman si Zhang Jin dito. Note, si Zhang Jin ay isa ring great martial artist. Siya ay naging isa sa iilan lang na nagawang makapasa sa Martial Arts Imperial Examination sa edad na 17 at naging guerrilla general na nag-lead sa mga guards ng Xuanwu City sa edad na 20. Nung pumunta siya sa Xuanwu City, ay naglaban sila ni Tian Heng at tinalo niya ito sa isang atake lang. Ganun pa man, nang ginamit ni Tang Yan ang kanyang routine technique na shooting star, ay agad na tumilapon si Zhang Jin, naputol ang kanyang espada, at sumadsad sa semento. Bumangon si Zhang Jin, tumalikod si Tang Yan, naglakad paalis, at napatanong sa kanyang sarili kung paano raw ba kaya siya magiging kasing lakas ng langgam na yon. Maya-maya pa ay tinanong ni Prefect Zhang si Zhang Jin kung kamusta raw ba ang pakiramdam nito. Sumagot naman si Zhang Jin na maaaring hindi raw siya kayang talunin ng taong yun pagdating sa internal power, ngunit ang shooting star technique daw nito ay napakalakas. Napaka-flexible daw ng katawan nito, at nagmimastulang useless ang kanyang espada sa taong yun, not to mention ang sakta nito. At higit sa lahat, nahihirapan daw siyang panatilihin ang kanyang espada mula sa kanyang mga kamay at wag itong malaglag sa lupa. At the more na inaatake niya raw ito, the more daw na nasasaktan niya lang ang sarili niya na para bang ibinabalik nito ang puwersa na ini-exert niya. 14 na taon dong pinractice ng taong yun ang teknik na yun, at yun daw ang dahilan kung bakit napakahusay nito sa teknik na yun.
Sinabi naman ni Prefect Zhang na kung hindi raw kayang i-fend off ni Su Jianting at Zhang Jin ang shooting star ni Tang Yan, tiyak na hindi rin daw ito magagawang ma-fend off ni Jin Mulan since ang babaeng iyon daw ay mas mahina kumpara kay Zhang Jin pagdating sa internal power. Therefore, tiyak na matatalo raw ang Jin family sa Jinshan Island. At sinabi niya kay Zhang Jin na okay tapos na raw ang trabaho nito rito, maaari na raw itong bumalik sa Xuanwu City. At tandaan daw nito, wag niya rong i-break off ang kanyang engagement kay Xu Chenchen kahit na hindi pa mag-survive ang Xu family. Nagulat naman si Zhang Jin nang marinig ito, yes father sambit niya. Samantala, habang minamaniobra ni Zhang Chong ang ilang mga political powers, ang mga plano naman ni Xin Lang ay nagsimula ng gumana. At sa residence ng Count of Jingan, ay maririnig ang boses ng mga taong nagmamakaawa na wag silang patayin, masasalba pa raw sila. Sumigaw naman ang isa na pakawalan daw siya ng mga ito, siya raw ay anak ng Count. Damyu Jiao siyang sigaw naman ng isa pa at nagsabing puwersahan daw siya nitong kinuha noon, ngunit ngayon ay gusto na siyang ipapatay nito. Please father palabasin mo ako sambit ng isang anak ni Count Wu Jiaoshang, hindi niya na raw uli bibisitahin ang auntie niya. Alas sambit naman ni Zhao Yin, tumalikod, at inutusan ang mga sundalo na gawin na ito. May sinindihan ang mga sundalo, isinarado ang selda, at maririnig ang paghingi ng tulong ng mga tao, hindi raw sila makahinga. Napangisi naman dito si Wu Zhaoyin, nagkaroon daw ng rabies ang mga yon, well played Xin Lang. Bigla na lang dong nawalan ng maraming mga tao si Wu Jiaoshang, hindi na raw kinailangang siya pa mismo ang pumatay sa mga yon, salamat daw Xin Lang. Sa sumunod na araw, ay nagpatrol ang hukbo ni Jin Jianyang sa labas ng Xuanwu Court. Makikita namang nagtatago si Lin Zhou sa isang halaman, Xin Lang, malamang may history daw sila ng babaeng ito kaya pinapahalagahan niya ito ng husto. Kaya huhulihin niya raw ang babaeng ito, eto torture, bibigyan ng rabies, upang ma-infect din ito. Nagbigay siya ng command, ganun pa man, saksak patalikod lang ang naging response ng isa sa mga sundalo. Na siya namang ikinagulat ni Lin Zhou, at napalingon siya sa likod. Patanong na sinabi ng sundalo kay Lin Zhou kung ito raw ba ang nagsanhi ng pagkawala ng ilang dosenang mga tao ng Count of Jingan, ang lordship daw ay mayroong 9 na anak at 13 mga mistress, ngunit pinatay daw nito ang 3 sa mga anak ng lordship at 4 sa mga mistresses nito. Wu Yuanbao, gulat na sambit naman ni Lin Zhou. Ang taong ito pala ay si Wu Yuanbao, foster son ng Count of Jingan. Bakit? Sambit pa ni Lin Zhou. Bakit hindi na lang daw ito naghintay hanggang sa mahuli nila si Jin Jianyang at ma-torture ito? Ha! Sambit naman ni Wu Yuanbao, mamamatay na raw ito ngunit babae pa rin ang nasa isip nito. Ang Jin family daw ay malapit nang mag-perish. Huhulihin niya raw si Jin Jianyang at tutu pa rin ang kahilingan ni Lin Zhou. Samantala, kasalungat sa sinapit ni Lin Zhou, ang business naman ng Xu family ay naging smooth which is napaka-weird. Hay, sambit naman ni Xu Chenchen, na-check niya na raw ang mga goods, ito raw ay mahusay, at sa tingin niya raw ay nasolve na nila ang kanilang problema. Maya-maya pa ay dumating na si Zhang Jin. Well done Chenchen sambit naman nito. Sinabi naman ni Xu Chenchen na salamat daw sa pagtiwala nito sa Xu family, napakasaya niya raw na kasama niya si Zhang Jin. At pakiusap ipaabot daw nito sa kanilang ama ang kanyang gratitude. You're very welcome sagot naman ni Zhang Jin, sila raw ay family. Besides kapag nag-perish na raw ang Jin family, ay masisiz na raw nila ang wealth ng mga yon. Paghihigantihan niya rin daw si Xin Lang para kay Xu Chenchen, at pahihirapan niya ng husto ang taong yon. Sinabi naman ni Xu Chenchen na si Zhang Jin daw at ang kanyang ama ang naglilid ng war laban sa Jin family. Maglo-loan daw siya ng malaking pera sa Yin Yuan Bank, at makukuha na ng ama nila ang posisyon na gusto niya. Napapat naman dito si Zhang Jin sa ulo ni Xu Chenchen, at napasabi sa kanyang isip na ito raw ay napaka-brilliant at napakaganda. Gamit ang dye formula na ibinigay ni Xin Lang, ay nag-produce si Xu Chenchen ng mga rainbow-colored silks. At dahil doon, nakatanggap ang Xu family ng 50,000 gold coins bilang down payment pa lang.
Napasabi naman ang Western merchant na ang silk daw na ito ay napaka-gorgeous. Naaalala niya raw dito ang lavender field na nasa kanyang hometown. Oh my goodness, sambit naman ng isa, hindi raw sila makapaniwala na dinala ng Shu family ang rainbow sa kanila. Hindi mo ini-expect na ganito ang mangyayari, hindi ba? Shin lang sambit naman ni Shu Chen sa kanyang isip. Ang Shu family daw ay nandito pa rin, hindi raw sila nagawang mawasak ng crisis, instead, ginawa pa raw sila nitong mas mayaman. On the contrary, ang Xuanwu court daw ay magpe-perish na. Napakaraming beses na sinuri ng Shu family ang dye formula na ibinigay ni Shin lang. Surprisingly, ang kulay ay hindi nagpe-fade kahit na ibilad pa nila ito sa ilalim ng araw at labhan gamit ang mainit na tubig. Therefore, ang rainbow-colored dye ang ginamit nila sa lahat ng mga silk upang i-clear ang utang nila sa pag-purchase ng mga silkworm cocoons. At ang radical measures na ito ang siyang tumulong sa Shu family upang maklear nila ang mga utang nila at makagain ng mga profits. Kaya bilang resulta, hindi tinanggap ni Shu Chen ang advice ni Chunhua at nagpatuloy siya na i-dye ang lahat ng mga silk gamit ang dye formula ni Shin lang. Sa loob ng ilang araw, ay ide-deliver niya na ang mga silk na ito. At habang busy si Shu Chen sa kanilang silk workshop, ay inihahanda naman ni Shin lang ang huling mga steps upang mapasa kanila ang Jinshan Island. Tinulungan niya si Mulan sa kanyang internal power upang matalo nito si Tang Yan. Ginamit niya ang kanyang eyebrows upang iscan ang katawan ni Mulan, at sinabi niya kay Mulan na nakikita niya raw na ang right upper arm, left thigh, at left chest nito ay na-injured na noon. Ang mga sugat daw na ito ay nahil na, ngunit ang mga internal muscles at vessels daw nito ay nagsasuffer pa rin sa ilang mga injury. Kaya kapag nag-e-exert daw ito ng inner power, ang mga injury daw na ito ay nakakaapekto sa kanyang speed. Nagulat naman dito si Mulan at nagsabing hindi raw siya makapaniwala na nakikita ni Shin lang ang mga bagay na ito. Ngumiti naman si Shin lang at nagsabing kukuha lang daw siya ng mga tools upang tulungan si Mulan na i-clear ang mga congestions sa mga muscles at mga vessels nito. At kapag nagawa niya na raw ito, tiyak na magsi-circulate na raw ng mas freely ang dugo ni Mulan at ang martial arts skills nito ay magkakaroon ng progress ng at least 5%. Ngunit darling, bakit daw ba purple ang internal energy nito? Wow, I'm impressed honey, sambit naman ni Mulan. Hindi raw siya makapaniwala na kaya nitong makita ang kanyang blood color gamit lang ang kanyang naked eye. Ang iyong blood color, pagtataka naman ni Shin lang. Hindi alam ni Shin lang na ang mga internal energy ay mayroong iba't ibang kulay at maaari itong makita hanggang sa sinabi ito ni Mulan sa kanya. Ang purple airflow na nakita ni Shin lang sa katawan ni Mulan ay nangangahulugang si Mulan ay mayroong first-rate purple blood, which is great pagdating sa pag-cultivate ng swordsmanship at battlefield martial arts. Ngunit ang pinaka-superior sa lahat ay ang golden blood at hindi pa nakakakita ng ganito si Mulan kailanman. Sinabi naman ni Shin lang na hindi pa raw siya nakakita ng golden blood, ngunit, ganoon din daw naman ang iba, kaya goods lang daw. Ganun pa man, ang kaligayahan ni Shin lang ay hindi magtatagal dahil ang mga susunod na mangyayari ay magpapagulat sa kanya. Si Dasha ay umalis sa Jin family upang matuto ng martial arts kay Zongchuk. Napatanong si Shin lang sa kanyang isip kung bakit daw ba gustong-gustong maging disciple ng isang grandmaster na gaya ni Zongchuk si Dasha. Mayroon lang dong 6 na mga grandmasters sa U-State, at dahil sa pag-iisip ni Shin lang ng ganito ay nascan niya ng subconsciously ang katawan ni Dasha na siyang labis niyang ikinagulantang. Lumalabas na tinataglay pala ni Dasha ang golden blood. Ngayon naiintindihan niya na raw kung bakit baliw na baliw si Grandmaster Zongchuk kay Dasha. Na-realize ni Shin lang na hindi pa rin magagawang talunin ni Mulan si Tang Yan sa kabila ng pag-improve ng internal power nito. Kaya nagsimula siyang mag-focus sa shooting star technique. Ang librong shooting star technique ay ang pinaka-valuable na collection sa Tianya Haige Library. Si Li Chenkyo, ang Sword King, ay naging Grandmaster of Martial Arts dahil sa na-master nito ang shooting star technique. Ang Tianya Haige Library ay ang pinakamalaking library ng mga martial arts books sa southern area ng Yan Dynasty. At ang library na ito ay nagtataglay ng original copy ng Book of Shooting Star Technique.
Sinabi ni Grandmaster Zongchuk na walang match si Mulan kay Tang Yun, ganun pa man, iniisip ni Shin lang na may magagawa pa siya rito. Kaya hinila niya si Mulan, sumama daw ito sa kanya na siya namang ikinagulat ni Mulan at napatanong kung saan daw ba sila pupunta. Hahanap tayo ng paraan kung papaano mababasag ang shooting star technique, sagot naman ni Shin lang. Ang kasalukuyang mga martial arts na nag-e-exist sa mundong ito ay nag-originate mula sa ancient world. Pagkatapos na mawasak ang ancient world, ay hindi lang na-discover ng mga tao ang 4 books at 5 classics, may na-discover din silang iba't ibang mga libro at records patungkol sa martial arts. Ang mga ancient people ay kadalasang ini-inscribe ang mga secret martial techniques sa mga nephrite scrolls at mga jade bricks. Ang isang jade bricks na mayroong 1 inch na kapal ay maaaring mag-contain ng mahigit sa 200 layers na mga inscriptions at bawat layer ay mayroon daan-daang mga characters at mga 2 hanggang sa 3 mga diagrams. Sambit naman ni Shin lang sa kanyang isip, ito raw ay parang hard drive sa alien world. Note: ang hawak ni Shin lang ngayon ay isang ancient jade na pag-aari ng Jin family. At upang mas maintindihan pa ni Shin lang ang shooting star technique, ay hinalungkat niya ang lahat ng mga libro at mga records na collection ng Jin family. Ganun pa man, kahit nabasa na ni Shin lang ang lahat ng mga libro, kabilang na ang libro na isinulat mismo ni Jinzhou, ang unang hero ng Jin family, wala pa rin siyang nahanap na kahit na kaunting sagot kung papaano matatalo ang shooting star technique. Kaya nakapag-decide siya na pumunta sa Tianya Haige Library. At, lumipat ang eksena sa Tianya Haige Library kung saan makikitang nakarating na ang dalawa. Kumatok si Shin lang, sir, sigaw niya at nagsabing gusto raw nilang mag-research dito sa library. Mayroon ba kayong invitation letter, tanong naman ng boses na nanggagaling sa loob at sumagot naman si Shin lang na wala. Darling, sambit naman ni Shin lang, ito raw ay napakahusay pagdating sa martial arts at nagmula sa noble family, kaya siguro naman member ito ng Tianya Haige Library, hindi raw ba? I'm flattered honey, sagot naman ni Mulan, ngunit hindi raw siya member ng Tianya Haige Library. Tanging mga scholars lang daw at mga grandmasters na gaya ni Zongchuk ang maaaring ma-invite dito. Hinampas naman ni Shin lang ang pinto at nagsabing, sir, narinig niya raw na ang library nila ay nagwi-welcome ng anumang academic challenges at ini-invite nila ang sino mang makasolve sa mga ultimate problems na mayroon sila regardless sa kung anumang subject. Totoo raw ba ito? Binuksan naman ng matanda ang pinto nang marinig ito at tinanong si Shin lang kung nandito raw ba ito para mag-challenge. Note: ang Tianya Haige Library ay nagbibigay ng 10 problems na nagka-cover sa lahat ng subjects. At sa 10 problem na ito, 3 lang ang may kinalaman sa martial arts. Ang library na ito ay isang first-class academy at ang mga problems na ipini-presenta rito ay mga world-class problems, at least para sa mga taong nandito. Tinanong naman ni Shin lang ang matanda kung mayroon daw ba itong authority na mag-invite at sumagot naman ito ng oo. Okay, kung ganun invite mo ako, sambit naman ni Shin lang, at makikita ang reaction ni Mulan. Miss, tawag naman ng matanda kay Mulan at nagtanong kung husband niya raw ba ang lalaking ito. Tumango naman si Mulan, at dumugtong ang matanda na mukha raw itong mahina ngunit nag-dare daw ito na i-take ang challenge dito. Well, good for him. At kailangan daw nilang magbayad ng 500 gold coins bilang participation fee. Ano? Sambit naman ni Shin lang sa kanyang isip, hindi raw siya makapaniwala na ang isang Grand Academy na gaya nito ay nag-charge ng ganito kalaking halaga para sa mga tao na sasagot sa mga problems. Maya-maya pa ay ibinigay na nila ang pera, at sinabi naman ng matanda na sumunod daw sila sa kanya. At, pumasok na sila. Sir, sambit naman ng matanda at nagsabing tanging ang 3 pinakamahihirap na mga problems na lang daw ang natira sa kanilang Tianya Haige Library. At magta-3 taon na raw, wala pa ring nakakasagot sa mga problems na ito. Maya-maya pa ay nakapasok na sila at nagtanong ang matanda kung anong subject daw ba ang susubukang sagutin ni Shin lang. Ang 3 mga problems daw na natitira ay tungkol sa martial arts, astronomy, at philosophy. Napasabi naman si Shin lang sa kanyang isip na hindi niya raw maaaring piliin ang martial arts dahil hindi raw sapat ang nabasa niya upang ma-enrich ang kanyang database.
At hindi rin daw maaari ang philosophy dahil ito raw ay isang mysterious na subject. Mahirap daw na malaman kung ano ang tama at mali sa subject na yon. Kaya sinabi niya sa matanda na astronomy daw ang pipiliin niya. At maya-maya pa ay may iniabot na papel ang matanda kay Xinlang. Tinanggap naman ito ni Xinlang, binasa, at makikitang ang tanong na nasa papel ay kung gaano kalaki ang araw. Sinabi naman ng matanda na kung hindi raw nito alam ang sagot, umalis na lang daw sila. Hindi na raw nila kailangang sayangin pa ang oras niya rito, at hindi niya rin daw ibabalik ang pera nila. Sir, sagot naman ni Xinlang, alam niya raw kung paano solve ang problem na ito. Ini-apply ni Xinlang ang theory of pinhole imaging at nakonclude niya na ang distance sa pagitan ng planeta na kinaroroonan niya ngayon mula sa araw ay 109 times sa solar diameter. Sambit naman ni Xinlang sa kanyang isip. Tama raw pala ang hinala niya na ang mundong ito ay hindi ang Earth. Dahil ang distance daw ng Earth mula sa araw ay 107 times sa solar diameter. Sunod ay nag-insert si Xinlang ng ruler sa sahig at sinukat ang shadow length ng ruler sa tanghaling tapat at isinulat niya ang resulta. Ang mga measurements na yon ay naging napaka-accurate salamat sa kanyang eye prowess. At sinabi ni Xinlang sa matanda na kung mag-i-insert ka raw ng isa pang ruler sa sahig ng vertical sa parehong oras sa 3 araw. At susukatin mo uli ang length ng shadow nito sa ilalim ng araw, ang mga ito ay parehong ruler na inilagay sa ilalim ng araw sa parehong oras ganun paman, kung i-insert niya raw ang mga ito sa spot kung saan magkakalayo ang dalawang ito ng mga 1,000 kilometro mula sa isa't isa, ang magiging shadow length daw ng dalawang ruler na ito ay magkakaiba ng kaunti. Ang isa daw sa mga ruler ay magiging mas mahaba ng ilang sentimetro ang shadow length mula sa isa. Maaari niya rong makalculate ang distance sa pagitan ng planet na ito mula sa araw gamit ang Pythagorean theorem, given na alam niya na ang difference ng shadow ng dalawang ruler at ang distance ng mga ito mula sa isa't isa. Then, maaari niya na rong makalculate ang laki ng araw sa pamamagitan ng pag-divide sa distance ng planet na ito mula sa araw which is 109. At makikitang na mind blown ang matanda. Ano sir, magpapatuloy pa ba ako? Dagdag pa ni Xinlang. Napasabi naman ang matanda sa kanyang isip na hindi raw siya makapaniwalang talagang na-solve ito ng taong ito. Kung gagawin daw nila ang ganitong paraan, maaari raw talagang makakuha sila ng mas precise na resulta. At ang pi daw na ginamit nito, ito raw ay mas accurate pa sa ginamit nila. Sir, sambit naman ng matanda at tinanong si Xinlang kung maaari daw ba nitong ma-estimate ang diameter ng araw ngayon mismo. Napasabi naman si Xinlang sa kanyang isip na ni kaya niya nga raw itong ma-estimate kahit na hindi niya nagamitin yung mga measurements na ginawa niya kanina ngunit syempre, iyon daw ay hindi kapani-paniwala. At sinabi niya sa matanda na ang diameter daw ng araw ay nasa 1.44 million kilometers. Na siya namang ikinagulantang ng matanda. Paano daw iyon naging posible? Ilang taon na raw ba ito? Ako ay 19 hindi 18 sagot naman ni Xinlang. Wow, ikaw ay isang genius, sambit naman ng matanda sabay tapik sa mga balikat ni Xinlang. Ito raw ay isang absolute genius. Sir, sambit naman ni Xinlang sa kanyang isip, kakagamit lang daw nito sa kanyang kamay upang linisin ang dumi sa kanyang tenga. Sinabi naman ng matanda kay Mulan na ang akala niya raw ang lalaking ito ay hindi bagay sa kanya, ngunit mali daw pala siya, si Mulan daw pala ang hindi bagay sa lalaking ito. At makikita ang reaksyon ni Mulan. Sigaw naman ng matanda, sumunod daw sila sa kanya sa Tianya Haige Library. Maya-maya pa ay pumasok na si Xinlang, habang si Mulan naman ay hindi qualified kaya naiwan ito sa labas. Sigaw naman ng matanda at nagsabing mayroon daw silang guest. Sumagot naman ang babaeng ito na tila ilang araw nang hindi natutulog, busy daw siya, ngunit nung makita niya si Xinlang, wow, ito raw ay napaka-gorgeous, at agad siyang nag-dash papasok sa isang silid. Ano ang nangyayari? Tanong naman ni Xinlang. Maya-maya pa ay bumalik na ang babae at mapapansin na nag-ayos pala ito. Anong hinahanap mo sir? Tanong niya kay Xinlang. Gusto raw ba nitong kuhanan niya ito ng mga libro na patungkol sa martial arts? Pakiusap, maupo raw muna ito at maghintay saglit, kukunin niya raw agad ito. Ang babaeng ito pala ay si Zhang Yuyin,
isang scholar ng Tianyahaige Library. Sinunggaban niya si Shin Lang, at nagtanong kung ano raw ba ang gusto nito, tsaa daw ba o cookies. Ahem Mr. Shin sabihin mo na sa kanya kung ano ang kailangan mo sambit naman ng matanda. At sinabi naman ni Shin Lang na gusto niya rong hiramin ang Book of Shooting Star Technique. No problem sambit naman ni Zhang Yuyin, kukunin niya raw ito para kay Shin Lang. At ang araw ng pagpunta ni Shin Lang sa Tianyahaige Library, ay ang parehong date din na ini-release ng Shu family ang kanilang mga goods. So pretty sambit naman ng isang merchant, ang mga silk daw na ito ay napakaganda, at sinabi naman ng isa pa na ang mga ito raw ay parang masterpiece ng Diyos. Ngayon, sambit naman ni Shu Chenchen sa kanyang isip, ngayon ay madu-dominate na raw nila ang silk industry ng buong Yu State at Western Region. Kunin mo ang mga regalo natin sa ating mga gentleman, utos naman ni Mulan sa isang servant. Maya-maya pa ay inilabas na ng servant ang isang silk, at sinabi ni Shu Chenchen na ito raw ang welcome gifts na inihanda niya para sa kanila. Maaari daw nila itong masubukan sa dressing room. Pumunta naman ang mga merchants sa dressing room, napabuntong hininga si Shu Chenchen, at napasabi sa kanyang isip na sa wakas, mag-go through na raw ang Shu family. Ang kanyang father-in-law daw ay magkakaroon na ng sapat na pera upang makakuha ng connections at i-seize ang posisyon na Yangzhou governor. Shin Lang, hindi raw siya makapaniwala na napaka-stupid nito, at ibinigay nito ang mga precious na mga formula na ito. Ngayong makakasurvive na raw ang Shu family sa crisis, turn na raw ni Shin Lang para mag-suffer. Ngunit, ilang sandali pa ay maririnig ang malalakas na sigaw mula sa loob ng dressing room. Tiningnan naman ito agad ni Shu Chenchen, what the hell sambit naman ng isa at nagsabing ang silk daw na ito ay toxic. Napakakatisigaw pa ng iba, habang ang isa naman ay nahihirapan ng huminga. Inakala ni Shu Chenchen na isang stupid move ang ginawa ni Shin Lang na pagbigay sa kanila ng mga dye formula. Ganun pa man, hindi niya alam na ang mga formula pala na yon ay noxious dahil hinaluan ito ni Shin Lang ng siyam na mga ingredients na tansya niyang maaaring allergic ang mga Western region people. Narinig niya na mayroong isang Western region woman na namatay sa peanut allergy matapos nitong halikan ang kanyang nobyo na kumain ng mani. Bukod pa doon, nagdagdag pa si Shin Lang ng siyam na uri ng mga allergens sa dye formula. Kaya tiyak na magpapahirap ito sa mga business partners ni Shu Chenchen. Ang tanging test lang na ginawa ni Shu Chenchen ay kung hindi ba mag-pay fade ang mga kulay, ngunit wala na siyang oras upang tingnan pa kung mayroon bang nakahalong iba pang mga suspicious ingredients dito. At namatay na nga ang isang ito dahil sa allergy. Pasigaw na nagtanong ang isa kay Shu Chenchen kung ano raw ba ang ginawa nito sa mga silk na yon. Gusto ko ng compensation sigaw naman ng isa habang nakatiklop ang kamao sa harap ni Shu Chenchen, kailangang i-take daw nito ang responsibility sa kamatayan ng kasama nila, at sumigaw naman ang isa pa na hindi niya raw bibilhin ang mga silks nito, ang mga yun daw ay toxic. Sumabog naman si Mr. Shu sa kanyang nasaksihan, siguradong may ginawa raw ang Shin Lang na yun sa dye formula, hinding-hindi niya raw ito mapapatawad. Humingi naman ng tulong ang iba. Napakakatiraw, ang silk daw na ito ay toxic. Gumuho naman ang mundo ni Shu Chenchen dito, napayuko, napaiyak, at nakita niyang tinutuya siya ni Shin Lang sa kanyang isip. Haha Shu Chenchen nagustuhan niya raw ba ito? Tapos na raw ngayon ang Shu family, kaunting trick lang daw ang ginamit niya at nawasak na sila, pahihiraman niya raw ba ito ng isang sakong gold coins para sa kapakanan ng pinagsamahan nila, at naputol ito nang biglang niyakap ni Zhang Jin si Shu Chenchen. Makikita ang kaawa-awang itsura ni Shu Chenchen, niyakap niya si Zhang Jin habang umiiyak. At inutusan naman ni Zhang Jin ang kanyang mga guards na asikasuhin ang mga taong ito. Patuloy pa rin ang pag-iyak ni Shu Chenchen, naapektuhan si Zhang Jin, napapikit, at napasabi sa kanyang isip na hindi niya raw wawasakin ang engagement kahit na down na ang Shu family. Samantala, sa loob naman ng Tianyahaige Library, ay pinagmasdan ni Shin Lang ang isang ancient jade. Ha! Ang shooting star technique daw ba ang pinaka-precious na bagay sa library na ito, at naka-inscribe pa talaga ito sa jade na ito. Talaga raw bang ang master ni Tang Yan, ang Sword King ng Nanay Province,
talaga raw bang ito ay naging Grandmaster dahil sa teknik na ito? At kung ganoon nga, malamang ang jade daw na ito ay chini-cherish ng husto ng mga scholars na yon. Sir, maaari mo bang hulaan kung ilang taon na ako? Sambit naman ni Zhang Yuyin sabay subo ng tinapay sa bibig ni Xinlang. Tinanggap naman ito ni Xinlang, inactivate ang kanyang eyebrows at sumagot na malapit na raw itong mag-24. Haha, 18 lang ako, sambit naman ni Zhang Yuyin. Shame on you, Zhang Yuyin, sambit naman ng dalawang scholars sa kanilang isip. Sinabi rin daw ng babaeng ito na 18 years old lang siya 18 years ago. Napakamin daw nito sa kanila, ngunit napaka-humble at caring sa young good-looking man na ito, at sabay na umubo ang dalawa. Anong nangyayari sa inyo, sigaw naman ni Zhang Yuyin sa dalawa, may sakit daw ba ang mga ito? Wag dong umubo ang mga ito sa harap nila. Sir, pangiting sambit niya naman kay Xinlang. Ang pag-ubo daw ng mga old bastards na yun ay nagpulot sa hangin, natatakot daw siyang mahawa ito kaya pinapalayas niya lang daw ang mga yon. Okay, sagot naman ni Xinlang. Sir, dagdag pa ni Zhang Yuyin at nagsabing sa tingin niya raw ay hindi magandang idea na ang swordsmanship book na ito ang hiramin nito. Mula nang maging tanyag daw ang Sword King, maraming mga masters na raw ang pumunta rito upang basahin ito, ngunit wala rong kahit na isang nakaintindi. Mayroon pa nga rong isang grandmaster na gumugol dito ng 1.5 buwan upang pag-aralan lang ang teknik na ito, ngunit hindi niya pa rin daw ito naintindihan. Nagtanong naman si Xinlang kung sino raw ba ang grandmaster na tinutukoy nito. At sumagot naman si Zhang Yuyin na iyon daw ay si Zhongchuk, isang brilliant swordsman. Ay sisambit naman ni Xinlang sa kanyang isip, ito raw ay napaka-awkward. Ngayon naiintindihan niya na raw kung bakit sinabi nito kay Mulan na hindi nito mababasag ang shooting star technique ni Tang Yan, dahil maging siya ay hindi niya rin pala ito kayang basagin. Sinabi naman ni Zhang Yuyin na 100 years ago, si Li Chenqiu, ang first generation Sword King, kasama ang kanyang asawa na si Qiuju, ay gumugol daw sila ng mahigit 10 taon upang i-analyze ang teknik na ito. Sa kasamaang palad, hindi raw nag-iwan ang mga ito ng kahit na isang copy patungkol sa kanilang research. Dahil kung hindi lang daw nagkaganon, matagal niya na rong ibinigay ito kay Xinlang. Salamat, sambit naman ni Xinlang, ngunit kaya niya rin daw itong i-analyze. Inactivate niya ang kanyang eyebrows, iniskan ang jade, ere-record niya raw ito sa kanyang napakatalinong utak, ganun pa man, nagtataka raw siya kung papaano na-decipher ng unang Sword King at ng kanyang asawa ang jade brick na ito. Malamang napakatalino raw ng mga utak ng mga yon. At habang patuloy itong ina-analyze ni Xinlang, hindi naman tumigil si Zhang Yuyin sa pagtitig sa kanya. Makalipas ang 1 oras, ay na-analyze na ni Xinlang ang buong teknik. Gaya daw ng isinulat ng unang Count of Xuanwu, ang teknik daw na ito ay mayroong 2 sides na maaaring mag-enforce at mag-restrain sa isa't isa. Maya-maya pa ay tumayo na siya at nagpaalam kay Zhang Yuyin. Ano? Aalis ka na agad? Sambit naman ni Zhang Yuyin, grabe napaka-cold-hearted daw nito. At, nagsimula nang maglakbay sina Xinlang pabalik ng Xuanwu Court. Lang nakakaamoy ako ng perfume ng babae sa'yo, sambit naman ni Mulan. Naku, malamang nagkakamali ka lang ng amoy, darling, sambit naman ni Xinlang, ito raw ay amoy ng jade brick. Ha, sambit naman ni Mulan, medyo matagal-tagal na rin daw mula nung mag-aral ito kung papaano sumakay ng kabayo. Kaya siguro naman kaya na nitong mag-isa na siya namang ikinagulantang ni Xinlang, lumipat si Mulan sa isang kabayo. Darling, sambit naman ni Xinlang, wala raw siyang alam sa babaeng yon, nagpumilit lang daw ito na lumapit sa kanya, at gustong maupo sa kanyang kandungan, ngunit strikto niya itong pinigilan, otherwise ito raw ay magiging unthinkable. Ha, sambit ni Mulan, at idinagdag naman ni Xinlang na buong puso niya raw itong sinabihan na mayroon na siyang napakagandang asawa na mayroong napaka-great na figure, at umasa na magbibehave si Miss Zhang. Ngunit, nagpumilit pa rin daw itong maupo sa tabi niya, at wala na raw siyang magawa since ang mga pulubi raw ay hindi dapat na maging mapili. Ha, ni alam mo pa pala ang pangalan niya, sambit naman ni Mulan. Darling, baka mahuhulog ako pag mag-isa lang ako rito, saad naman ni Xinlang, ngunit sinabi lang ni Mulan na wag daw itong mag-alala, sasaluhin niya raw ito kapag ka nangyari yon.
Talaga sigurado ka darling, sambit naman ni Shinlang at nagpanggap na mahuhulog. Agad namang lumipat si Mulan, hinawakan si Shinlang. Niyakap naman ito agad ni Shinlang at nagsabing darling, napakabait daw nito sa kanya, palaging ito lang daw ang kanyang one and only, ang ibang mga babae raw ay tila mga wildflowers lang sa tabi ng daan, hindi niya raw pipitasin ang mga ito. Aksidente lang daw itong nakadampi sa kanya pagdaan niya, kaya somehow na-attach ang amoy ng mga ito sa kanya. Namula naman ang mukha ni Mulan nang marinig ito, at napasabi sa kanyang isip na paano raw nito nagawang ma-describe sa napaka-fresh at napaka-elegant na paraan ang pagtataksil. Idinikit ni Shinlang ang mukha niya sa dibdib ni Mulan, lang tama ng yakap saad naman ni Mulan. Darling, sambit naman ni Shinlang at tinanong si Mulan kung naligo daw ba ito ngayong araw. Sumagot naman si Mulan na naligo daw siya kahapon, ngunit hindi raw kanina dahil nagmamadali daw kasi sila. O totoo yun, sambit naman ni Shinlang sabay bitaw kay Mulan at bumaling ng tingin. Napasabi naman si Mulan sa kanyang isip na tinake advantage daw siya nito tapos ngayon may problema na ito, inamoy niya ang sarili niya, hindi lang daw siya nakaligo ng isang araw dahil sa kanilang circumstances ngunit napakamin daw ni Shinlang. Maya-maya pa ay pumunta sila sa isang anyong tubig, bumaba si Mulan, at nagtanong naman si Shinlang kung ano raw ba ang itinigil nila rito. Sumagot naman si Mulan na maliligo daw siya nang wala na itong maging problema sa kanyang cleanliness at tinawag si Shinlang na Mini. Meanwhile, nag-rush back naman si Zhang Jin papunta kay Prefect Zhang upang i-report ang lahat ng mga nangyari sa Shu family. At makalipas ang ilang sandali, ang envoy ng Yinyuan Bank na si Shu Tinggayo ay bumisita rin sa Prefect. At dito ay sinabi niya kay Prefect Zhang na kung pakakasalan daw ni Zhang Jin ang kanyang pinsan, magbibigay daw ang Shu family ng 100,000 gold coins na dowry. Maaari niya raw bang malaman kung ano ang tingin ni Prefect Zhang sa proposal na ito, ngunit sumagot lang si Prefect Zhang na engage pa rin daw sila sa Shu family at hindi raw maaaring call off lang nila ito ng basta-basta. At sinabi niya kay Zhang Jin na nasa napakalaking mess daw ngayon ang Shu family, kaya mas maigi raw na bumalik ito doon at i-comfort ang mga yon. At i-reassure daw nito ang mga yon na ang Zhang family ay hindi kakalas sa kanilang binitawang salita. By the way, sambit naman ni Shu Tinggayo kay Zhang Jin, magmadali raw ito, dahil ang time daw kung kailan nagko-commit ng suicide ang mga tao ay generally within sa unang 24 oras matapos magkaroon ang mga ito ng breakdown. Afterwards, hindi na raw uli magtatangka ang mga ito kahit na maging gaano pa man sila ka-desperate. Napapikit naman si Zhang Jin dito, at sumagot na naiintindihan niya raw. At pagsapit ng gabi, ay lumipat ang eksena sa mansyon ng Shu family. At dito ay makikitang mayroong iniinda si Shu Chenchen. Jin sambit niya at nagsabing kasalanan niya raw ito dahil sa pagiging impatient niya, ni-remind daw siya ni Chunhua na maging mas maingat ngunit nabulag daw siya dahil sa kanyang greed. Alright, sambit naman ni Zhang Jin, wala na rong silbi ang umiyak pa dahil natapon na ang gatas. Magpahinga na lang daw ito, at alagaan ang kanyang sarili. Jin sambit naman ni Shu Chenchen at nagsabing maiintindihan niya raw kung gusto nitong call off ang engagement, a-announce niya raw sa public na kasalanan niya ang lahat. Don't be silly, saad naman ni Zhang Jin, bakit niya naman daw call off ang kanilang engagement? Chenchen, tumigil na raw ito sa pag-iisip ng nonsense. Kahit gaano pa man daw kalaki ang problemang ito, matatapos na raw ang lahat ng ito pagkatapos nitong makatulog. Kinumutan ni Zhang Jin si Shu Chenchen, at nagsabing titingnan niya raw muna si Mr. Shu. At, pumunta na nga siya sa silid ni Mr. Shu. Jin sigaw naman ni Mr. Shu, hindi pa raw sila natatalo, hindi pa raw sila bumabagsak. Ibabalik daw nila ang deposit sa mga Western merchants na yon, ganun pa man, hindi raw nila compensate ang mga yon since ito raw ay ang kanilang teritoryo. At maaari rin daw nilang madespatcha ang mga silk na yon sa pamamagitan ng pagbenta sa Pirate King, tiyak na bibilhin niya raw ang mga yon. Makikita namang may inihahanda si Zhang Jin, at idinagdag naman ni Mr. Shu na hindi raw ba't kailangan ng ama nito ng pera, kapag nag-perish na raw ang Xuanwu Court,
maaari daw nilang ibenta ang 30,000 acres ng lupain na makukuha nila doon at ibibigay ang lahat ng ito sa ama ni Zhang Jin upang ma-pursue nito ang gusto niyang government position. Ganun pa man, kapag dumating na ang araw na yon, wag daw nitong kalimutang ipaubaya sa kanya si Xin Lang, babalatan niya raw ng buhay ang taong yon at papatayin ang buong family nito. Mr. Shu sambit naman ni Zhang Jin, kumalma lang daw ito, inumin daw muna nito ang kanyang gamot. Ngunit hinawakan lang ni Mr. Shu si Zhang Jin sa balikat at sumigaw na kailangang pangako daw nito sa kanya, pagkatapos daw ng downfall ng Jin family, ibigay nito si Xin Lang sa kanya. Naiintindihan daw ba nito, gusto niya rong balatan ng buhay in public ang taong yon. Oo, ipinapangako ko, sagot naman ni Zhang Jin, ngunit pakiusap inumin daw muna nito ang kanyang gamot. At iyon na nga ang ginawa ni Mr. Shu, inihampas sa sahig ang mangkok. Xin Lang, you bastard, sigaw niya, lalabanan niya raw ito hanggang kamatayan at pagpipire-piresuhin niya raw ito. Ngunit maya-maya pa ay biglang napaubo ng dugo si Mr. Shu, bumagsak, at napasabing ang gamot daw na ito ay mayroong lason. Ngunit bakit? Sambit pa ni Mr. Shu kay Zhang Jin, maaari naman dong call off na lang nito ang engagement, bakit kailangan pa raw siya nitong patayin? Mr. Shu sagot naman ni Zhang Jin, maaari daw siyang maging balo, ngunit hinding-hindi niya raw babawiin ang mga katagang nabitawan niya na. Ang pinaka-pinapapahalagahan daw ng family nila ay reputasyon at ang mga pangako. Zhang Jin saad naman ni Mr. Shu, ito raw ay mas malala pa kay Xin Lang, ang buong family daw nito ay mas ruthless pa kay Xin Lang. At, nabalot ng pagsisisi si Mr. Shu bago siya namatay. Ayos lang na mag-mix in siya sa mga government officials, ngunit dapat hindi siya naging greedy at dumikit ng husto sa mga ito. Dinanas ni Mr. Shu Guangyon ang napakasaklap na kamatayan hindi dahil sa kinalaban nito si Xin Lang, kundi dahil sa siya ay naging greedy at piniling umanib sa gutom na lobo na nagngangalang Zhang Chong. May kinuhang papel si Zhang Jin, inilagay sa sahig, at pagkatapos ay bumalik na siya sa silid ni Shu Chenchen. Chenchen, sambit niya, idinampi ang kanyang kamay sa pisngi nito. Chenchen, ito raw ay matalino at napakaganda, talagang gustong-gusto niya raw ito. Ganun pa man, patawad, wala na raw siyang ibang choice. Matulog lang daw ito, ang kanyang mga pangangamba raw ay maglalaho kapag nakatulog na siya. Itinutok ang lente sa kandila, lumabas si Zhang Jin, at mapapansing mayroong mga lalaking may dalang mga timba, na tumungo sa bahay, ibinuhos ang nilalaman ng timba, mukhang ito pala ay langis. At, nagkaroon ng malaking sunog. Ang dambuhalang apoy na ito ay ang ibig sabihin ni Zhang Chong sa kanyang sinabi na ang Zhang family ay hindi kailanman bumabawi sa kanilang mga nabitawang salita. At maririnig ang mga sigaw. Tulong! Tulungan niyo ako! Ako si Shu Chenchen, Jin, pakiusap iligtas mo ako. Hindi. Ito ang nagsanhi ng sunog na ito, hindi raw ba, Zhang Jin, bakit ginawa niya raw ito? Ngunit inutusan lang ni Zhang Jin ang kanyang mga tauhan na wag itong hayaang makalabas. Zhang Jin, sambit naman ni Shu Chenchen, ito raw ay napaka-ruthless, ito raw ay mas vicious pa kay Xin Lang. Bulag daw siya at nahulog siya sa bastard na tulad nito at napaubo siya. Shu Chenchen, sambit naman ni Zhang Jin, ang mundo raw ng mga tao ay napaka-miserable. Ganun pa man, maglalaho na raw ang lahat ng sakit na nararamdaman nito pagkatapos nitong magkaroon ng magandang tulog. At ilang sandali pa ay natuklasan na ng ibang mga tao na nasusunog ang residence ng Shu family. Sa sumunod na araw, ang balita patungkol sa nangyaring pagkasunog ng residence ng Shu family ay kumalat na sa buong Xuanwu City. Though maraming mga tauhan si Liu Huyan na nagtulong-tulong upang apulahin ang apoy, at paulit-ulit kuno na nag-rush si Zhang Jin papasok, ay nabigo pa rin sila na mailigtas ang mga tao na nasa loob. Ang patriarch ng Shu family na si Shu Guangyon, ang anak nitong babae na si Shu Chenchen, at ang tatlong mga anak nitong lalaki, ay maaaring namatay sa apoy o kaya naman nag-commit ng suicide. Xin Lang, paiyak na sigaw ni Zhang Jin sabay suntok sa sahig, isinusumpa niya raw, hindi niya raw ito mapapatawad. Halos lahat ng mga tao sa malaking Shu family ay namatay. Also,
Ang suicide note na naiwan ni Mr. Xu Guangyun ay ang nagbunton ng lahat ng sisi kay Shin Lang sa pangyayaring ito. Kung wala ang master ng Xu family, maging ang mga daga ay lilisanin ang palubog na barko. Lahat ng kanilang mga servants at mga underlings ay nag-scatter tangay ang napakaraming mga valuable items. Kaya mula rito, ang Xu family, na isang grand merchant sa Xuanwu City, ay empty house na lang ang natira pati na ang bulag na ina ni Mr. Xu at ang bunsong anak nitong lalaki na halos maglilimang taong gulang pa lang. Nung inakala ng lahat ng mga tao sa Xuanwu City na wala nang mag-takeover sa mess ng Xu family, ay doon na nag-step forward si Zhang Jin at nag-arrange ng grand funeral para sa Xu family. Si Zhang Jin ang nag-takeover bilang morning son sa funeral hall since ang bunsong anak ng Xu family ay napakabata pa at wala pa itong stamina. Sa tuwing mayroong darating na bisita upang makiramay, ay agad na lumuhad si Zhang Jin at nagbabaw sa mga ito. Si Zhang Chong ay umattend din sa funeral, at ninangako pa ito sa ina ni Mr. Xu na ituturing niya itong parang tunay na ina. Na siya namang nagpahanga sa ibang mga bisita. Talagang ang Lord Prefect daw ay tunay at loyal na kaibigan ni Mr. Xu, hindi na raw mag-aalala ang madam sa kanyang magiging buhay pagkatapos ng sakunang ito, buti na lang daw at nandito ang Zhang family para sa kaawa-awang Xu family. Ang Xu family ay hindi lang ang bukod tanging nasa edge ng Xuanwu City, dahil ang Xuanwu Court ay naka-encounter rin ng mga unwelcomed group sa parehong sandali. At nagulantang ang mga magsasaka nang makita ang mga ito. Ang mga ito raw ay mga pirata. Hahasambit naman ng isang pirata, ang lalaking iyon daw ay sumisigaw na parang pusi. Itatali ko yon para sa'yo, sambit naman ng kalbo at sumugod na sila. Bigla namang dumating ang hukbo ni Jin Jianyang, sino raw ba ang mga ito? Ang lakas naman daw ng loob ng mga itong atakehin ang territory ng Xuanwu Court at inutusan ang kanyang hukbo na patumbahin ang mga ito. Nabuhayan naman ng loob ang mga magsasaka nang makita ang pagdating ng patrol team, mukhang ligtas na raw sila. Sumugod si Jin Cheng, papunta sa isang pirata, nagpang-abot ang kanilang espada, umatake uli ang pirata, nagulantang si Jin Cheng, nadurog ang kanyang espada, at nahulog siya sa kabayo. Napasabi naman si Jin Jianyang sa kanyang isip na ang gap daw ng lakas nila kumpara sa mga ito ay napakalaki. Sumugod siya at nagsabing hanggat siya raw ay naririto, hinding-hindi nila magagalaw ang Xuanwu Court. Ngunit tumawa lang ang leader at nag-imit ng katakot-takot na aura. What a stubborn woman, gusto niya raw ito. Ang taong ito pala ay si Qiu Xiao, ang anak ng Pirate King na si Qiu Tianwei. Charge, sigaw naman ni Jin Jianyang, hahawag kang mag-alala, hindi kita papatayin, sambit naman ni Qiu Xiao, sabay na sumugod. Nagpang-abot ang mga espada, at makikitang biglang may nag-overtake pala kay Jin Jianyang na siyang sumalubong sa atake ni Qiu Xiao. Qiu Xiao, sigaw niya at nagsabing ang lakas naman daw ng loob nitong manggulo rito. Ang taong ito pala ay si Jin Xiying, ang deputy commander ng Count of Xuanwu's private army, at ang best fighter sa buong army ng Xuanwu Court. Mapapansin naman ang kakaibang reaksyon ni Qiu Xiao. Nakita niya pala ang Count of Xuanwu na kasabay ni Jin Xiying. Oh, sambit niya at nagsabing nandito raw pala ang kanyang father-in-law. It's great to see you, father-in-law. Nasaan daw ba ang wife niya na si Mulan? Bakit hindi raw siya sinalubong nito? Qiu Xiao, sambit naman ng Count, hindi pa raw ito ang oras. Kaya ano raw ba ang ginagawa nito rito?